Magandang araw mga bata! Nandito tayo ngayon upang talakayin ang ating susunod na leksyon. Pero bago yan, inaanyayahan ko kayong lahat na tumayo para sa ating panalangin. Iyo po natin ating mga ulo at sabay-sabay tayong manalangin. Mahal namin Diyos, maraming salamat ngayong araw at ibigay kami ng panibagong bukas. Sana bigyan ko kami ng lakas at knowledge and wisdom, Father, Lord God, sa aming Lord, pinabalik ko namin ang inyong kabutihan sa buhay ng pangalan ng Jesus' name. Amen. Magandang araw mga bata! Ngayon, nandito tayo sa paaralan upang matutunan ang bagong leksyon. Pero, bago yan, magtatanong muna ako kung ano ang inyong mga natutunan sa nakaraang leksyon. Sa'yo, Angeli? Ang natutunan ko po sa nakaraang leksyon ay kung paano maging mabuting tao, hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Maraming salamat! Bigyan natin siya ng palakpak. Sino-sino ang mga lumugan ngayon sa klase? Wala po. Okay, maraming salamat. Nandito tayo ngayon upang talakayin ang isang kwento na kung saan may isang bata na binigyan ng Diyos ng katapangan sa puso at pananampalataya. Ano sa Ingles ang pananampalataya? Tama! Ang Ingles ng pananampalataya ay faith, at ito ang ating matutunan ngayon sa ating kwento. At ngayon, ipapakilala ko kung sino ang tuturo sa inyo ng kwento ng isang bata mula sa Biblia. At ito, si Teacher Atea Gilwani. Magandang araw mga bata! Ngayon, ating ikukwento ang patungkol kina David at Goliath. Sino ang nakakakilala kay David? Mabuti! Sino naman ang nakakakilala kay Goliath? Maganda! Ngayon, ating uumpisahan ang kwento ni David at ni Goliath. Sino nga ba si David at Goliath? The Philistines were attacking the Israelites. Every morning, a giant Philistine named Goliath challenged any Israelite to fight him. Goliath was bigger and taller than anyone else, and he was fierce. He wore heavy armor and carried a sword, spear, and large shield. No one dared to fight him. Si Goliath, isa ka higante. Taga-aga, perminti siya nga balik dito sa mga Israelites. Kay tungkol gusto niya nga may magkalaban sa iya. Si Goliath, halin sila sa lugar sa Gath. Nga, maagyan, halin sa Valley of Elah, halin sa Dead Sea, paagi sa Bethlehem. Taga-aga, gabalik-balik siya sa mga Israelites, kaya kapangitan siya kung sino gidman ang pwede nga makapildi sa iya. David was a young shepherd boy who had faith in the Lord. His older brothers were soldiers in Israel's army. One day, David took his brother some food. When he arrived at the army's camp, hear Goliath's challenge. Si David, isa lang siya ka tagabatay sa mga tupa. Ang iyang mga utod amo ang ara sa army sa Israel. Si David, isa ka bata nga hilig pod magkanta kag magtugtog sa mga instruments. Kag si David, isa ka bata nga may ara gid sa pagsalig sa Ginoo. Isa ka adlaw, isugo siya sa iya nga papa nga si Jesse. Yang pala siya nga, David, nakat-alay dito sa campus ang imo nga mga magulang. Dulungi sila pagkaon, kag ihatod ni sa ila kay para nga may ara sila si kusog sa ila nga laban. Kung nag-abot si David dito sa kampo sa Israel, nabatian niya ang
Siyagit ni Goliath. Sino gibala ang magkalaban sa akon? Mga Israelites, guruwas kamo. Hambal ni Goliath. Pag-abot ito ni David, nakita niya kang nabatian niya. Ano ang nakita ni David ito? Ang mga Israelites nga hadlok sa kay Goliath. Kay tungod si Goliath kay dako. David asked the soldiers, why no one defended Israel? His brothers were angry and told him to go take care of the sheep. But David knew the Lord would defend Israel. So, pag-abot ni David dito, yung pala niya sa iya nga, yung pala niya iya mga auto niya, nga wala sa mega-defend, nga away sa mega-bato kay Goliath. Pero ano sabat sa iya mga auto? Lakat, balik dito kag bantayi ang mga tupa. Wala kasing sarang mahimo kung kalabanon mo pa na ang higante. King Saul knew of David's faith. So he asked to see David. David told Saul he was not afraid to fight Goliath. David explained that once when he was looking after his sheep, he killed a lion and a bear. The Lord protected him then, and David knew the Lord would protect him now. So, nakabati si King Saul kung ano din man ang gusto ni David nga ipahiwatig sa iya nga gihambal. Gipalakat ni si David dito sa iya kagil at ubang. Nagambal siya nga, kaya mo gibala at ubangon ang higante nga si Goliath. Nagambal si David nga, habang ako gabantay sa mga tupa, nakapatay ako sa isa ka layon. Kag dito ko nabalaan nga, ginaprotektahan dito sa Ginoo. Kag ang Ginoo alagid permisa akon. Saul gave David his armor, but it didn't fit. So David took it off. He decided to fight without any armor. So, before naglaban si David, naghambal si King Saul nga, suksukan niya ang akon nga armor o akon nga panangga. Dala akon nga shield kag ang akon nga espada, pati ang akon nga helmet. Pero kay tungod bugat, kagamay si David, ano gihimo ni David? Giyuban niya ang iya nga armor kag ang iya nga shield. Ibigin niya kay tungod kay hambal niya, hindi ko kalaban sing maayo kay tungod bugat. Pero ang akon nga ginadala amo ang pagsalig sa Ginoo kag balaan niya nga mapildi niya ang higante tungod dito. David collected 5 smooth stones and put them in a bag. He took his sling and shepherd's staff and went to face Goliath. Instead nga, magdala si David sang armor, sang shield, sang helmet, kag sang sword. Ang gikuha niya lang kay 5 ka kinis nga bato halin sa sapa. Habang palakas si David dito, ang bitbit niya lang amang iya nga sling kag ang iya nga mga bato. When Goliath saw David, he shouted and made fun of him. He said the shepherd boy could not beat him. David shouted back that he trusted the Lord to protect him. David said he would beat Goliath to show the Lord's greatness. To nakita na ni Goliath si David, giano niya, gimak niya. Yambala niya nga, hindi man na makapildi sa ako ng gamay nga bata. Ara nga bata, napildi ko? Ha ha ha! San po? Subong? Hindi! Kaya ko na siya pildihon, subong na dayon. Pero ano ang bali David? Ginadala ko ang ngalan sa Ginoo sa tubang nimo. Hindi ako ang maga-face mo, kundi ang Ginoo. Kag ang pagsalig ko sa Ginoo, amo ang magapadaog sa akon. David ran toward Goliath. He quickly threw a stone with his sling. The stone hit Goliath in the forehead, and the giant man fell to the ground. The Lord helped David defeat Goliath with a sword, without a sword, or armor. To nag-start na, nagpalapit si David kag gigamit ang iyang sling, ibut nga niya sing bato, kag haboy kay Goliath. Kag isa pa lang ang bato,
When the Philistines saw that Goliath was dead, then ran away in fear. The Israelites won the battle. David trusted the Lord, and the Lord protected Israel. Pag nakita sa mga Filistino, nga napildi ang ilang higante, napildi sa isa kang bata. Pero ang ginaparimay na ni David diri, nga hindi siya ang gadalas ng laban, kundi ang Ginoo. Tungod sa kahadlok, nagdalagan ang mga Filistino, kag nadaog ang mga Israelites. Katungod sa kadayawan nila, kag sa pagsalig ni David kay sa Ginoo, dito na daog ang mga taga-Israel, kag napildi nila ang giant na si Goliath. Kag dito na nagselebrar ang tanan kitungod na balik ang freedom dito sa Israelites, kay wala na si giant na taga-aga sagi sino maglaban sa akon, sino ang maglaban sa akon, kundi ipakita sa iya sa Ginoo nga may ara nga isa ka bata, gamay man tuod, pero kaya siya pildiron kay tungod may ara sing pagtuo at pagsalig sa Ginoo. Meron ba tayong natutunan mga bata? Mabuti! Dahil ito ay nagpapaalala sa atin na dapat tayo ay magtiwala sa Diyos kahit nandito tayo sa mundong ibabaw at naghihirap tayo. Dahil kung ating ibibigay ang ating buhay sa Diyos, bibigyan din tayo ng kasiguraduhan na kahit sa anong problema, puprotektahan niya tayo. Dahil sinasabi sa Proverbs chapter 8 verse 5 to 6 that trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. You need to be brave, you need to be strong, trust in the Lord, and you have lagyan nyo ng uwang yung puso na maging matapang at hindi lang maging matapang, but bigyan natin ng faith or pagsali, pagtiwala sa ating Diyos. So it all reminds us that no matter how big our problems and our trials in our life, there will always God will be with us and to help us to our problems. Kay tungod, samtang nanako kita, samtang madugay kita diri sa kalibutan, damo man problema, may ara sa physical, may ara po spiritual, but God reminds us na always siya ara sa aton if we keep our faith in the Lord. At bago matapos ang ating lesson, meron tayong activity na bubuuin natin ang nakatagong letra, at ang ating activity ngayon ay ang ating B-verse. Meron tayo, hatiin namin kayo sa 4 na grupo at bubuuin nyo kung ano ang nakatagong verse. Okay, Group 1, Group 2, Group 3, at Group 4. Mahusay at nabuo ninyo at nasagutan kung ano ang nakapaloob sa ating activity ngayon at marami kayong natutunan. Ngayon, inanyayaan ko kayo na tumayo upang awitin natin ang ating goodbye song. See you later, alligator, in a wild crocodile. Give a hug, ladybug, blow a kiss, jellyfish. See you soon, big baboon, out the door, dinosaur. Take care, polar bear, wave goodbye, butterfly. Maraming salamat mga bata. Thank you for your cooperation and God bless!